Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ng phreatic eruption ang Bulkang Mayon nitong linggo, alas 4:37 ng hapon. Tumagal ito ng 169 na segundo batay sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Mayroong naobserbahang rockfall, pyroclastic density currents at 1,200 metro ng ash plume sa timog kanluran ng bulkan. Bagamat nagbigay paalala muli ng iba yung pag-iingat ang PHIVOLCS, nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang Bulkang Mayon buhat pa noong Disyembre. Naitala sa probinsya ng Romblon ang pagkasawi ng mahigit 5,000 baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Ang detalye sa ulat ni Danisa Lopez. Sa matinding pagtama ng African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Romblon ay nagresulta ito sa pagkamatay ng mahigit 5,000 baboy. Ang ilan dito ay pinatay dahil sa depopulation na isinasagawa ng Department of Agriculture o DA upang masiguro na hindi ito lubusang kumalat pa. Base sa datos ng Office of the Provincial Veterinarian o PROVET, nasa 3,778 baboy ang nasawi at 1,367 naman ang pinatay. Dahil dito ay apektado rin ang kabuhayan ng mahigit 1,000 hog raisers kung saan patuloy namang inihahandog ng pamahalaan ang sapat na tulong para sa mga lubhang naapektuhan. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal na ang inilunsad ng Department of Tourism o DOT ang Philippine Tourism Awards o PTA upang kilalanin ang tagumpay ng industriya at ang walang patid na suporta ng mga kasosyo, institusyon at stakeholder nito. Ipinahayag ni DOT Secretary Cristina Garcia Fresco na kabilang sa mga layunin ng PTA ang pagpapaigting ng pakikipagtulungan ng DOT sa media, mga local government units o LGUs at mga stakeholder ng pribadong sektor. Layunin din ng programa na kilalanin ang pagsisikap ng mga nangungunang kalahok sa industriya at mga LGUs na nagpakita ng kahusayan sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. Banta ng ASF nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 500 baboy. DICT nakapagtala ng panibagong cyber threat sa website ng mga ahensya ng gobyerno. Ginanap na Travel Tour Expo 2024, itinuring na pinakamalaking travel fair sa bansa. Mga nasawi dulot ng pagbaha at landslide sa Mindanao, nasa 16 na. Ilang batikang artista wagi sa MIFF Awards Night sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ang 2024 Travel Tour Expo o TTE na itinuturing na pinakamalaking travel fair sa Pilipinas ay nagbukas sa publiko mula nitong nagdaang Biyernes, 2 ng Pebrero hanggang 4 ng Pebrero. Sa idinaos na kaganapan ay nakapag-alok ng mga discounted tour packages para sa mga sikat at hindi pa natutuklasang destinasyon sa buong bansa. Ang nasabing expo ay nagpapakita ng natatanging kagandahan ng Pilipinas na kinakatawan ng 13 rehiyon nito. Makikinabang na ang mga domestic workers sa Calabarzon sa inaprubahang taas sweldo na inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE. Yan ang balitang dala ni Danisa Lopez. Sa
Sa pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa dagdag pasahod ng mga domestic workers ay ibinahagi ito ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga domestic workers sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon ay makakatanggap ng 1,000 dagdag sa kanilang sahod. Nasa mahigit 200,000 trabahador ang makikinabang sa nasabing wage order kung saan epektibo na ito sa ika-19 ng Pebrero. Matatandaan ang wage order ay naprubahan noong ika-22 ng Enero taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa ang National Irrigation Administration o NIA na posibleng maging sapat ang supply ng bigas sa 2028 kung saan ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen, posible itong mangyari kung masusolusyonan ang mga reservoir at diversion types ng mga dam. Dagdag pa niya kahit na may nakaambang banta ang El Nino, naniniwala siya na tataas ang produksyon ng palay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. Banta ng ASF nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 500 baboy. DICT nakapagtala ng panibagong cyber threat sa website ng mga ahensya ng gobyerno. Ginanap na Travel Tour Expo 2024 itinuring na pinakamalaking travel fair sa bansa. Mga nasawi dulot ng pagbaha at landslide sa Mindanao nasa 16 na. Ilang batikang artista wagi sa MIFF Awards Night sa Hollywood. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Bumisita kamakailan ng alkalde ng lungsod ng Quezon na si Joy Belmonte para magsagawa ng inspeksyon sa kahabaan ng Banawe, Chinatown alinsunod sa paghahanda sa nalalapit na selebrasyon ng Chinese New Year. Bilang pagsalubong sa Year of the Wooden Dragon, magkakaroon ng 3 araw na selebrasyon sa lungsod na mag-uumpisa sa Biyernes, ika-9 ng Pebrero hanggang ika-11 ng Pebrero. Samantala, maraming mga aktibidad ang inihanda ng lungsod ngayong taon kung saan kabilang dito ang QC Chinatown Heritage Tour, Food, Arts and Craft Fair, float parade at iba't ibang performances mula sa local groups and celebrity guests. Bilang tugon sa banta ng El Nino, plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gayahin ang solar-powered irrigation system ng Vietnam. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Walang magugutom sa bagong Pilipinas. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa bantang nakaamba ng nararanasang El Nino. Ang kanyang pahayag ay mula sa kanyang talumpati noong namigay ang administrasyon ng ayuda at kagamitan sa mga magsasaka sa Candaba, Pampanga. Mahigit 12,000 magsasaka ang nabahaginan ng tulong, pati na rin ang 10 mga asosasyon o kooperatiba ng mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, tanda ito ng suporta ng administrasyon sa agrikultura na siyang apektado ng banta ng El Nino. Pagtitiyak pa niya, mas paigtingin ang pagtugon sa mga suliraning hatid nito sa pamamagitan ng paggamit ng solar-powered irrigation system na tulad ng sa Vietnam. Kung sakaling mapatupad ang proyektong ito, mayroon umanong karagdagang 180,000 hektarya ang masasakop na irigasyon. Libo-libong unit umano ang itatalaga, ngunit hindi nagbigay ng tiyak na timeline ang Pangulo. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Bagamat kamakailang naging tampok ang issue ukol sa pagmungkahing iwalay ang Mindanao sa Pilipinas, nagpahayag ang kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Amenah Pangandaman ukol sa hangarin nitong kontribusyon na mas paigtingin ang pagunlad ng bansa. Base sa inilathalang pahayag ni Pangandaman, bilang kaisa-isang Pilipinang Muslim na miyembro ng gabinete, kanila raw pagtutuunan na maging bahagi ng kapayapaan at kaunlaran ng Mindanao upang makamit ang layunin ng Bagong Pilipinas Campaign. Anya sa patuloy na pagbuo sa mga ahensyang naipatayo sa rehiyon gaya ng PRC, LTO at pagbuo ng mga forum, kampante silang ang pagbabago sa sektor ng ekonomiya ay makakamit ng rehiyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Mayon muling nagbubuga ng abo. Banta ng ASF nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 500 baboy. DICT nakapagtala ng panibagong cyber threat sa website ng mga ahensya ng gobyerno. Ginanap na Travel Tour Expo 2024, itinuring na pinakamalaking travel fair sa bansa. Mga nasawi dulot ng pagbaha at landslide sa Mindanao, nasa 16 na. Ilang batikang artista wagi sa MIFF Awards Night sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.